So magandang gabi po sa lahat at mga kapatiran sa mga oras na ito na sumusbaybay po sa ating programa. So good evening sa inyong lahat galing dito sa Pilipinas para dyan sa iba't ibang dako ng daigdig. Magandang gabi po sa lahat at mga kapatiran dyan sa Canada, Saudi Arabia, sa Dubai, sa Morocco, sa Kuwait, at ganoon din sa ating mga kapatiran sa Spain, sa Japan, Australia, USA, Taiwan, Hong Kong at saka sa Singapore. So good evening, brothers and sisters, and ganoon din. Binabati din natin ating mga kapatiran dito sa ating bansa, sa tatlong malaking island na hinati ng karagatan, ang Luzon, ang Visayas at saka ang Mindanao. So magandang gabi sa lahat sa inyo, brothers and sisters. Nasaaman kayo dyan na rehiyon, lungsod o lalawigan din sa Luzon, binabati ko kayo ng magandang gabi po sa mga oras na ito. At ganoon din sa ating mga kapatiran dyan sa buong Mindanao, magandang gabi, dyan sa southern at sa northern part ng Mindanao at sa buong Mindanao. Magandang gabi po sa lahat din sa inyo. Kung nakikinig kayo, ay binabati ko po kayo ng magandang gabi. At karoon din dito sa Visayas, sa Central, Eastern at saka sa Western Visayas. So magandang gabi sa ating mga kapatiran dyan sa Central, sa Cebu at sa mga karatig lungsod at lalawigan ng Cebu, dyan sa Cebu. So magandang gabi sa lahat sa inyo. At ganoon din dyan sa Eastern Visayas, sa Tacloban, sa Bohol, sa Samar at saka sa Leyte. At dito sa atin sa Western Visayas, magandang gabi dyan sa Negros Occidental. So magandang gabi po sa mga kapatiran dyan sa Negros Occidental sa mga oras na ito. Nabati po kayo ng magandang gabi. Saan man kayo na bayan, lungsod o lalawigan dyan sa Negros Occidental. Binabati ko po kayo ng magandang gabi po sa mga oras na ito. At ganoon din dito sa atin dito sa Panay. So magandang gabi sa lahat ng ating mga kapatiran dito sa Panay Island. Una-una sa ating mga kapatiran dito sa lungsod ng Iloilo sa 180 barangays. Magandang gabi po sa lahat. At kasabay din sa binabati natin yung ating mga kapatiran sa lalawigan ng Iloilo. Sa inyo lahat dyan sa 42 municipalities dyan sa lalawigan ng Iloilo. So magandang gabi po sa lahat sa inyo, brothers and sisters. At sa buong lungsod at lalawigan ng Capiz, magandang gabi sa mga nagdiriwang ng kanilang mga kapistahan ngayon dyan. Magandang gabi po sa lahat sa inyo, brothers and sisters. At ganoon din ang buong lalawigan ng Aklan, buong lalawigan ng Antique, at saka ang buong lalawigan ng Guimaras. So magandang gabi sa inyong lahat dyan, brothers and sisters. At gusto nating basahin itong mabuting balita ayon kay mabuting balita nating Panginoon ayon kay San Juan na nagsasabi dito. Jesus said to Thomas, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you know me, then you will also know my Father. From now on, you don't know him and have seen him. Philip said to him, Master, show us the Father, and that will be enough for us. Jesus said to him, have I been with you for so long a time, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own. The Father who dwells in me is doing his works. Believe me that I am in the Father and the Father is in me, or else believe because the works themselves. Amen, amen, I say to you, whoever believes in me will do the works that I do, and will do greater ones than this, because I am going to the Father.
And whatever you ask in my name, I will do, so that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything of me in my name, I will do, I will do it. Sabi ni Jesus, brothers and sisters, I will do it. Kaya makita ninyo dito, maraming mga bagay dito no, na dapat bigyan natin ng pansin dito sa gospel dito. No? Yung sinasabi natin dito na isa dito sa pinaka-importante na bigyan ng pansin, yung sinabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No? At walang makakapunta sa Ama kung hindi except through me. Then, yung question nila sa Panginoon, gusto nila makita yung Ama, at sabi ng Panginoon, kung nakita ninyo ako, so nakita na ninyo yung Ama. So then, brothers and sisters, isa pa dito na sinasabi niya, yung naniniwala sa akin at nananampalataya sa akin ay makakagawa ng mga bagay na aking nagawa at mahigit pa dyan na yung kanyang magawa dahil ako ay pupunta sa Ama. So, klaro, brothers and sisters, no? Very clear na yung sinasabi dito sa atin ng Panginoon, siya talaga yung likeness ng Diyos. Yung Diyos na hindi makita no, sa pamamagitan niya. Kaya wala nang duda, no? Wala nang duda na yung sinabi niya na I am the way, no? The truth, and the life. Wala nang duda, brothers and sisters, no? Napapansin natin dyan sa gospel ngayon na araw na ito. Na sinabi ng ating Panginoon dito, na nakita mo yung Ama, nakita mo ako, nakita mo yung Ama. So, ito na yung likeness na pinoprove natin dito na ang likeness ng Diyos, no? Ang likeness ng Diyos, ang likeness ng tao sa Diyos, no? Marirestore na because of the man Jesus. No? At saka, no, yung daan, siya lang at wala nang iba. No? At yung nagagawa ng ating Panginoon ay magagawa din natin. No? So, ibig sabihin, salvation is very, no, masyado nang klaro yung kaligtasan. Kaya si Jesus, yung ating Savior, wala nang iba. Then, no, yung ating mata dapat naka-fix lang sa Kanya in terms of salvation, yung ating hinahangad. No? Kung kaligtasan yung hinahangad natin, dapat nakatuon yung mata natin sa Kanya. At siya mismo nagsabi nito sa atin, no? Na siya lang yung daan at ang katotohanan at ang buhay. No? Kung mapansin nyo, yung daan na sinasabi ng Panginoon dito is humility and obedience. Obedience and humility, yung daan. Then, if you go through that kind of attitude or yung ugali ng Panginoon, masumpungan natin yung katotohanan, kita natin. So yung katotohanan, yun na yung pagkilala. Yun na yung pagkilala, no? Kasi yung truth, no, nag-reveal, nagpahayag ng sikreto ng Diyos, yung truth. So before we reach the truth, no, bago natin marating yung truth, dadaan tayo sa ugali ng Panginoon na kung siya ay mapakumbaba. So kung mapansin nyo, no, added to that documents na mag-prove no, ang Matthew 11. Matthew 11. No, ang sabi niya diyan sa Matthew 11, no, ako lang ang nakakilala sa Ama at ang Ama lang nakakilala sa akin. At kung sino yung gusto ko na ipakilala kami ng Ama sa Kanya. Kung sino yung gusto niya. Then, magkita yung gusto niya, no? Yung gusto niya, sinabi niya kaagad, no? Come to me those who are weary and burdensome, no? And I will give you rest. Learn from me, for I am meek and humble of heart. No? So, I am meek and humble of heart. So, our struggle here, brothers and sisters, yung ating
no, struggle dito, no, na makilala natin yung Diyos. Yung struggle natin ito, yung makilala natin. Hindi natin masumpungan yung peace and joy, no, and security, no, kung hindi natin marating yung truth. Yung truth, hindi natin marating. So, no, it is clear here na yung daanan natin towards the truth is meek and humble of heart, like Him. So, madami dyan sa Skriptura. No, brothers and sisters, na nagtatag patutuo sa atin na yun. So, pero hindi natin maiwasan, brothers and sisters, no, na ma-experiensyahan yung ibang mga ginagawa nating Panginoon. Kaya sabi niya, magawa nyo, no, yung nananalig sa akin, ay magagawa nyo rin yung aking mga nagawa. At mahigit pa dyan, yung inyong magawa kasi ako ay pupunta sa Ama. Yan ang sabi ng Panginoon. No? Kaya, magagawa natin, no, yung magpakumbaba, magagawa natin yung magpatawad, magagawa natin yung magiging masunurin sa kalooban ng Ama, magagawa natin, no, yung mag-alay ng ating sarili, no, sa ating kapwa, no, sa pag-serve sa Panginoon, no. So, magagawa natin yung magagawa niya. Iyon ang sinasabi niya. Ngunit, no, dito tayo kung minsan, brothers and sisters, naka-focus. No. Pag sinabi ng Panginoon dito yan, pag sinabi niya dito sa John 14:12, ito sinabi niya sa John 14:12. Kadalasan, yung focus natin is, pero puntahan natin mamaya yan. Ito yung sinabi 14:12. So yan. I am tell you the truth. Whoever believes in me will do what I do. No. Whoever believes in me will do what I do. Yes, he will do even greater things because I am going to the Father. Then, sabi niya, and I will do whatever you ask for in my name, so that the Father's glory will be shown to the Son. If you ask me for anything in my name, I will do it, sabi ng Panginoon. So, kita natin dito, magagawa ng tao. Ngunit, bigyan ko lang ng emphasis ito. Yung focus natin, yung understanding mostly ng mga tao na magawa nyo, na ang magagawa ng Panginoon ay magagawa din natin, nakafocus doon sa signs and wonders na ginawa ng Panginoon. Hindi natin binibigyan ng halaga din yung mga nagawa niya, anong mga nagawa niya. Yung kanyang mapakumbaba, yung kanyang masunurin, no? Yung kanyang pag-ibig na hahantong sa pag-serve, at ang yung pag-serve na yan hantong sa kanyang kamatayan, no? At magagawa niya, no, na patawarin kahit yung mga tao na, no, kumakalaban sa kanya, no, lahat ng kasamaan na ginagawa sa kanya, ngunit pinatatawad niya pa rin. Yung sinasabi niya, magagawa ninyo yung magagawa ko, at mahigit pa dyan yung magagawa ninyo. Kasi ako, no, aalis na, balik na ako sa Ama. Kaya kayo na maiwan dyan. Ngunit, napansin niyo, brothers and sisters, hindi natin binibigyan ng pansin yan. Itong statement ni Jesus dito tayo nakapokus. Dito tayo nakapokus sa kanyang, no, working of miracles. Doon tayo yun ang ating hinihingi, yun natin hinihingi, isabi natin, pag hiningi natin, ibigay niya. Doon tayo nakapokus, brothers and sisters. No.
na makagawa din kagaya sa nagawa niya. Dahil naniniwala tayo, pag nagawa natin ito, yung mga nagawa niya, yung mga miracle na works ni Jesus, ay siya ay nandito sa atin. Kaya sabi niya, kung nakita niyo ng Ama, dahil ako at ang Ama ay isa. Yung mga salita na sinasabi ko, hindi akin, kundi ang Ama na nananahan sa akin. Sabi ni Jesus, hindi na akin. Kung maniwala kayo sa mga nagagawa, sa mga nagagawa ko. Kasi dito, brothers and sisters, kung pansinin natin, palagi na lang tayo doon sa attitude ni Jesus, sa kanyang bilang tao, yung ugali niya, na nagbibigay sa atin ng daan patungo sa kaligtasan. Kasi I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except by me. Ang sinabi niyan sa John 10, I am the gate of the sheepfold. So, and no one enters, kung hindi dadaan sa gate, which is me. So, ibig sabihin, siya talaga yung daanan papunta doon. At saka yung daan na yon, yun ang sinasabi natin. Yung daan na yon, masyadong makipot. Kasi yung daan na yon, obedient, even difficulties, humble, humble, then in terms of service, in terms of love, and then sa pag-forgive na makasalanan. Yun ang daan. Yun ang daan, brothers and sisters. Yun ang daan patungo doon. At saka, kaunti lang yung nagdi-desire na dadaan doon. Ngunit, mas malaki ito, yung binibigyan natin ng pansin sa kanya, yung kanyang mga miracle works. Brothers and sisters. Yung mga miracle works na, yun doon tayo nag-aspire na totoo pala na magagawa ko ang nagagawa ni Jesus. Dito makita natin, brothers and sisters, yung mga miracle si Jesus. Daanan muna natin ito upang malaman natin. Kasi doon tayo palagi sa attitude niya, sabi ko sa inyo. Kasi yun talaga yung kaligtasan, talaga yung palagi natin sinasabi dito. Dito, kung mapapansin natin, brothers and sisters, nakahilira ito. Ngunit hindi ko na inano yung iba, Hindi naman masyado. Ang lahat dito sa book of sa Gospel of Jesus according to St. John, yung kinuha natin. Kasi according to sa mga scholars, dito siya nag-perform ng unang milagro niya sa recorded by St. John the Evangelist, at yung second at yung katuloy na So, una-una dito, yung miracle ni Jesus at pwede magawa ng tao, yung naniniwala sa kanya, pwede magawa ng tao ito. Ang John chapter 2, verses 1 to 12. Mapansin niyo dyan. Kung basahin natin, ang gospel, John 2. Sabi dito ng scriptura. Miracle, milagro, yung mga wonders, signs and wonders na ginawa natin, Panginoon. So dito sa 1 to 12, mahaba. Okay lang, basahin na lang natin. 2 days later, there was a wedding at Cana in Galilee. The mother of Jesus was there, and Jesus and his disciples were also among the guests. The wine gave out. So Jesus' mother said to him, "They have no wine left." He answered, "That is no concern of mine. My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." So there were 6 stone water jars standing near, of the kind used for Jewish rites of purification. It's held from 20 to 30 gallons. Oh, laki. 20 to 30 gallons. Laki na yan. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water," and they filled them with the brim.
Now draw some off, he ordered, and take it to the master of the feast. And they did so. So the master tasted the water, now turned into wine, not knowing its source, though the servant who had drawn the water knew. He hailed the bridegroom and said, "Everyone else serves the best wine first, no? And the poorer only will the guests have drunk freely. But you have kept the best wine till now." So Jesus performed, at Cana in Galilee the first of the signs which revealed His glory, and led His disciples to believe in Him. So ganun ka-importante yung milagro, brothers and sisters. Ganun ka-importante yung milagro. Sinasabi natin dito. Yung milagro. Na mapaniwala mo yung tao, ma-draw mo yung tao, ma-attract mo yung tao, mapabalik mo sa Diyos yung tao. Kaya, yun yung ito, dito mismo nagsasabi na first miracle na gawa ni Jesus, na ginawa ni Jesus upang maniwala yung mga tao sa Diyos. Kaya gumawa siya ng milagro dito. Yun ang importante sa milagro. Kaya brothers and sisters, if we have the gift of working of miracles, para yun sa Diyos, para yun sa para sa Diyos na makilala siya ng mga tao. Hindi yun para sa atin. Sinabi ni Pedro, kayo binigyan ng mga iba't ibang kaloob ng Diyos, ay hindi yan para sa inyo. Kundi gamitin nyo para sa kabutihan ng iba. At saka luwalhatian ng Diyos upang maluwalhati ang Diyos, maluwalhati ang Diyos at makabenefits yung ibang tao. Maluwalhati ang Diyos, bakit? Kasi yung mga tao mabuksan yung kanilang isipan na may Diyos pala because of that miracles. Kasi yung makamalian kasi inangkin natin yung glory doon hindi sa Diyos. Kaya ito, brothers and sisters, yung then ang chapter 4 dito, ang second miracle ni Jesus, John chapter 4 verses 46 to 54, ito ang nakasaad dito. Bakit second? Kita niyo dito karon maya. Mahalo na yun. Hindi ako Ilonggo. Ngunit Ilonggo yung intonation ko. Sabi dito on his arrival, when the 2 days were over, Jesus left for Galilee. For he himself had declared that a prophet is without honor in his own country. Por ito tama. Okay. On his arrival, the Galileans made him welcome because they had seen all he did at the festival in Jerusalem. They had been at the festival themselves. Nandun sila. Once again, he visited Cana in Galilee. Where he had turned the water into wine. Bistahan niya ulit. Kung saan doon niya na ginawang wine yung water. Bakit hindi juice, no? Bakit hindi energy drink yung transform niya sa energy drink yung water kasi bawal yung alak. Bawal yung wine. Kasi napansin, nalasing talaga yung tao doon. Nalasing sila. Bakit hindi niya ginawang energy drink? O kung hindi, yung ano ba? Sige na. Huwag natin tuloy na lang tayo dito. Once again, he visited Cana in Galilee, where he had turned the water into wine. An officer in the royal service was there, whose son was lying
ill at Capernaum. When he heard that Jesus had come from Judea into Galilee, he went to him and begged him to go down and cure his son, who was at the point of death. Talagang, Jesus said to him, well, none of you ever believe without seeing signs and portents. No? Kita natin dito. Without see, alam ng Panginoon eh. Alam ng Panginoon. Without, hindi kayo maniniwala pag hindi kayo nakakita no, ng mga kababalaghan, no, tanda at mga kababalaghan. Kaya ito yung purpose na paggawa ng Panginoon ng miracle dito. No? Yung kadalasan, no, yung paggawa natin ng miracle ay para makilala tayo, yung glory, no, yung kapag sabihin na sino ba yung pupunta doon, si Juan, talagang gano'n yan, magaling yan kasi kanya eh. So ibig sabihin, kasi inangkin natin yung miracle, yung kawalatian, kaya alam ng tao. Then the officer pleaded with him, "Sir, come down before my boy dies. Return home." Said Jesus, "Your son will live." The man believed what Jesus said and started for home. While he was on his way down, his servants met him with the news that his child was going to live, recover. He asked them at what time he had begun to recover. And they told him it was at 1 o'clock yesterday afternoon that the fever left him. So the father realized that this was the time at which Jesus had said to them, "Your son will live." And he and all his household became believers. Nakita niyo yung purpose, brothers and sisters? Ito makita natin dito eh. Nakita niyo yung purpose dito? No? Itong second, pangalawa, no, na pagpagaling ng Panginoon, no, pag-perform niya ng miracle, itong pangalawa. No? Pero basahin niyo yung pinakadulo. Basahin niyo yung sa pinakalas na sinasabi dito, brothers and sisters. Basahin niyo. No? Para malalaman natin. Basahin niyo yung pinakalas na sinasabi dito ng Skriptura. No? Jesus performed at Cana in Galilee the first of the signs which revealed His glory, and led His disciples to believe in Him. So, purpose pag nakita natin dito. Then dito, sa second miracle na ginawa ni Jesus, sabi dito ng Skriptura, so, the Father realized that this was the time at which Jesus had said to him, "Your son will live." And he and all his household became believers. So, that is the purpose, brothers and sisters. Mapapansin natin dito. Iba-iba yung mga form, iba-iba yung ibang-ibang uri, no? Ngunit, ang purpose ay upang madro yung tao at naniniwala na may Diyos. Hindi na madro ang tao sa kapwa niya tao. Kung hindi yung glory, yung kaluwalhatian ay para sa Diyos. Kaya, no, maganda ito eh. Kung miracle worker ka, ang daming mong fans, no? Daming mong tao. Ngunit, no, bumaling tayo sa kabila, sa kabilang banda. No, basta yung basis natin dito, no, if you believe in me, you can do whatever, no, na nagawa ko, magagawa din ninyo. No. Ngunit, no, ang nakafix sa isipan natin itong mga kababalaghan, mga milagro, signs and wonders na ginawa ni Jesus, doon tayo nakafocus. Ngunit, no, para sa atin, imposible na magpakumbaba. Okay, imposible, mahirap talaga yan. No, ang dami, no, na mga bagay na diniscuss natin. Kaligtasan ito ng iba, hindi sa atin ito. Paggawa mo ng milagro, hindi ibig sabihin na kagawa ka ng milagro ay ligtas ka na. Hindi. Kung hindi, naging instrumento ka sa gumawa ka
nakagawa ka ng milagro dahil instrumento ka ng Diyos para sa kaligtasan ng iba. Hindi para sa iyo. Kahit ano pang milagro magawa mo kung hindi ka marunong magpakumbaba. Ano pang milagro nagawa mo kung inggitero ka. No? Kung pride, yung pride, spirit of pride, and kahit ano pang miracle yung magawa mo, walang mangyayari. No? Walang mangyayari. Kaya yun, no? Yung magagawa ng tao na ginawa ng tao na si Jesus upang dalhin ang tao sa Ama, ay magagawa din ng tao, sabi ni Jesus, kung maniniwala ka sa akin. Ngunit dito sa milagro, magagawa rin ng tao. So dito sa chapter 5, verses 1 to 11, brothers and sisters, no, patlo, sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Every Jewish festivals. Now at the sheep gate in Jerusalem, there is a pool whose Hebrew name is Bethesda. It has 5 colonnades, and in them lay a great number of sick people, blind, lame, and paralyzed. Among them was a man who had been crippled for 38 years. Miracle lang hinahanap natin dito. Miracle ni Jesus. Jesus saw him lying there, and knowing that he had been ill a long time, he asked him, "Do you want to get well?" "Sir," he replied, "I have no one to put me in the pool when the water is disturbed. While I am getting there, someone else steps into the pool before me." Jesus answered, simple lang, Jesus said, "Stand up, take up your bed and walk." The man recovered instantly. He took up his bed and began to walk. No? He took up his bed and began to walk. Kita natin ito. No? So, napansin niyo, brothers and sisters, no? That day was a Sabbath. So the Jews said to the man who had been cured, "It is the Sabbath. It is against the law for you to carry your bed." He answered, "The man who cured me, he told me, 'Take up your bed and walk.'" Take up your bed and walk. So they asked him, "Who is this man who told you to take it up and walk?" But the man who had been cured did not know who it was, for the place was crowded and Jesus had slipped away. A little later, Jesus found him in the temple and said to him, "Now that you are well, give up your sinful ways, or something worse may happen to you." So the man went up and told the Jews that it was Jesus who had cured him. It was for doing such a things on the Sabbath that the Jews began to take action against him. He defended himself by saying, "My Father continues to work and I must work too." This made the Jews all the more determined. Kita natin dito. So, ibig sabihin, ipagpatuloy natin ito, brothers and sisters, mahaba ito siya. Pagpakita natin dito na ito nagiging instrumento, ito siya. Itong pinagaling ng Panginoon, nagiging instrumento, ito siya. Mas spread, no? Mas spread yung pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan, no, ng pagpapagaling sa mga mahirap, no, sa pagbigay ng is, no, sa mga nahihirapan. So ito ang purpose. So ngayon, no, ito siya naging instrumento, ito siya upang makilala si Jesus, no, doon sa mga lugar na kung saan, no. So kung ipagpatuloy natin dito, brothers and sisters. So ito yung purpose sa paggawa ng milagro ni Jesus. No? So yung then ang next, brothers and sisters, no? Makita natin dito ang Matthew 6 16 to 21. Sabi dito ng Scriptura.
At nightfall, his disciples went down to the sea and set off by boat to cross to Capernaum. Though darkness had fallen, Jesus had not yet joined them. A strong wind was blowing and the sea grew rough. Talagang malon. When they rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus walking on the sea and approaching the boat. They were terrified. No? They were terrified. No? But he called out, "It is I. Do not be afraid." With that, they were ready to take him on board, and immediately the boat reached the land they were making for. So, dito, nakita ng Panginoon dito. Kung bigyan natin ito ng kahulugan, kasi noon, may dalawang Christian school, no? Sa mga 3rd century, I think. May dalawang Christian school, ang Christian school sa Antioch at saka sa Alexandria. Doon yun ang gagaling yung mga matatanda, yung mga natin, yung mga saint natin sila. Dami sila diyan na mga saint na nag-aaral diyan. Saint Athanasius, I think diyan sila. So yung sa Alexandria, parang kuan sila nung literal o literal yung kalang interpretation sa scriptura. Ang sa Antioch is spiritual. Kaya kung magbasa ka dito sa scriptura, pwede mo maano sa spiritual na interpretation. Kaya pwede mo mapalaliman ito, no? Pag literal, ito literal talaga ito, makita mo ito Ano nangyari ito, literal. Kung i-apply mo sa daily life, sa araw-araw na pamumuhay mo, pwede mo ito may compare. Pwede mo ito ma-compare, no? Pwede mo ito ma-compare sa mga bagay na kung saan, hango ko dito sa sabi, don't be afraid. Don't be afraid. Huwag kang matakot. Huwag kayong matakot. Ako ito. So, ibig sabihin, brothers and sisters, no, ang sinasabi ko, huwag kayong matakot. Ako ito. Kasi, sa kalagitnaan, kasi hindi mahirap paniwalaan na may tao na lumalakad sa tubig. Kaya yung kanilang expectation, yung kanilang iba, spiritual being, siguro ito, baka sino ito. Ngunit sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, ako ito. So, yan, no? Mga milagro na ginawa natin Panginoong Jesucristo. Then, sa John tayo nagkuha. Dito sa John chapter 9, verses 1 to 12, ito, pansinin niyo ito. Kasi lahat ng mga miracle na ginawa ni Jesus, no? Kasi yung basis natin dito is, no, ito sinasabi dito, na magagawa ninyo yung magagawa ko kung naniniwala kayo sa akin. You believe in me, no? Lahat na nagawa ko, magawa nyo, at ang magawa nyo is more malaki pa sa nagawa ko. Kaya, no, automatic, sa mga ordinary na naisipan ng mga tao, pag nakabasa nito, yung kanilang pumapasok sa kanilang isipan kaagad, yung miracle, no? Yung power, yung capacity ni Jesus sa paggawa ng mga extraordinary na mga bagay. No? Kasi pag sinabi natin miracle, brothers and sisters, miracle nangyayari pag wala na magagawa ang tao. Pag ang tao ay wala na siyang kakayahan, no? In his capacity sa lahat-lahat, no? For example, even siyensya ng science, no? Wala na magagawa. Kasi talino lang ng tao diyan binigay din ng Panginoon. Wala na magawa, wala na kakayahan, no? To solve, no, sa mga problema lahat-lahat, no? Wala na, no? So
that's the miracle takes place. Kaya milagro dyan, diyan dumarating. Kaya, no, yung expectation natin na kumaangkin na natin itong, kung sunod na natin, magawa na natin, nagawa ni Jesus na kaya ganito, ligtas na ako nito. Kasi nagawa ni Jesus. But actually, brothers and sisters, no, it is not the guarantee. Kaya, kung naalala nyo ang Matthew chapter 7, verse 21 and following verses, ulitin natin. Inaano ko kayo, no, but importante talaga yung milagro. Yan sabi ko sa inyo. Importante masyado yung miracle dyan sa buhay natin. Para makilala yung kaluwalhatian, amaangkin ng Diyos yung kaluwalhatian, kasi maraming mga tao, no, na kilalanin siya. Maraming tao na babalik sa Kanya. Ito sinasabi dito sa 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who do the will of my heavenly Father. Kaya una-una natin alamin ano ang will ng heavenly Father, ng Ama. So, kung gusto natin malaman yung kano yung will, kano yung kalooban na gusto ng Ama, punta tayo kay Jesus. Kasi siya ang gumawa ng una, no, ng will ng Ama. So when the day comes, many will say to me, Lord, Lord, no, did we not prophesy in your name, drive out demons in your name, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. So ito yung brothers and sisters. No? Kaya kahit anong miracle workers ka, no, hindi guarantee yung salvation mo dyan. Kaya babaling tayo sa kabilang banda sa buhay ng Panginoon. Yung kanyang buhay as human, no? Yung buhay niya, kung paano niya ma-restore yung likeness ng Diyos sa tao, doon isang pukusan natin. But huwag natin kaligtaan ito, huwag natin i-disregard ito, kasi importante din ito, brothers and sisters. Masyado importante ito, no? na bagay, no? So dito sa John chapter 9, basahin natin. Sabi dito ng Scriptura, verse 1 to 12. As he went on his way, Jesus saw a man who had been blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, why was this man born blind? Who sinned, this man or his parents? It is not that he or his parents sinned. Jesus answered, he was born blind so that God's power might be displayed in curing him. Kita niyo, no? Ito, tingnan natin dito. Isa sa reason. No? Isa sa reason ito, no? Sinabi dito, he was born blind so that God's power might be displayed in curing him. Isa reason. Bakit ginawa ni Jesus yung milagro dito? Then, while daylight last, we must carry on the work of him who sent me. Sabi ni Jesus, no? Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. With these words, he spat on the ground and made a paste with a spittle. He spread it on the man's eyes and said to him, go and wash in the pool of Siloam. So the name means sent. The man went up and washed and came back able to see. So his neighbors and those who were accustomed to see him begging said, is not this the man who used to sit and beg? Some said, yes, it is. Others said, no, but it is someone like him. He himself said, I am the man. They asked him, how are you? How were your eyes opened? He replied, the man called Jesus made a paste and smeared my eyes with it and told me to go to Siloam and wash. So I went and washed and found I could see. Where is he? They asked. I do not know, he said. No, I do not know, he said. Ngunit, no,
Yung reason dito, tingnan nyo. Bakit gumawa ng milagro si Jesus? Upang, no, milagro kasi born blind from birth ito eh. Kasi miracle ito. No? Miracle. Kasi pag sinilang ka na bulag ka, ibig sabihin, wala kang mata, wala kang ano. Ngunit, gumaling, may milagro. Upang, makilala ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan nitong taong ito. He is one of the instrument that the power of God might known to him. Okay, sa tao na ito. Ngunit, si Jesus ang nag-perform. Pangalawang reason dito is this, na makilala si Jesus. Kasi, sinabi niya, sino nagpagaling siya? Si Jesus. Si Jesus ang napagaling sa akin. Sinabihan niya, smeared niya yung putik sa aking mata. Din, inutusan niya ko na hugasan ko dun sa Siloam, sa pool ng Siloam. Then, after nga hugasan ko, nakakita ako. Sabi niya, nakakita ako. So, kung ipagpatuloy mo ito, nagiging instrument din ito siya upang makilala pa lalo sa ating Panginoon. Ipagpatuloy itong mga chapter na ito. So, upang makilala si Diyos, ipagpatuloy niyo basahin itong 9. So, ibig sabihin, brothers and sisters, ito makita natin dito. Na sinabi niya, si Jesus ang napagaling sa akin. At si Jesus naman, sabi ni Jesus, upang yung kapangyarihan ng Diyos ay mapakita ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaya, iyon ang miracle, brothers and sisters. Kasi sinasabi ni Diyos, magawa niyo aking magawa. At sobra pa yung magagawa niyo dyan. Kung naniniwala kayo sa akin. Ngunit, ulitin ko, huwag tayo mag-focus lang dito. Nakala natin, kung nag-perform tayo ng miracle, kung miracle workers tayo, ligtas na tayo, nakaligtaan natin yung importanteng bagay. Kaya binasa ko sa inyo kanina yung Matthew chapter 7 verse 21 kasi hindi ito garantiya. At marami ito nangyayari noon kasi wala pang Kristiyano. Napansin nyo? Wala pang Kristiyano. Kaya lahat ng mga tao namangha sa mga miracle, ano nangyayari? Nagiging believer sila. Nagiging tagasunod sila ng Panginoon. So dito, okay. We'll continue that after this, brother. Good evening, sa ating kapatid, kay Brother Gigi Dalisay Jr. At ganoon din, good evening sa inyo lahat-lahat dyan, sa grupo ng ating magkapatiran nyo sa Pabia. Sa kaya Nanay Rosanelia, Kabalar. Kaya Sister Divine, Kabalpen. Kay Brother Ramon, Jolie Zorial. Kaya Sister Josepina Sakay na Tamaliana. At ganoon din, kaya good evening, kaya Sister Julieta Sain Sibas Sandoy. Sa kaya Sister Marivic Kakay. Kay Sister Susan Uy Divino. And good evening also, sa kaya Brother Eduard, Arurong. Sa groups, ng El Shaddai, Daily Devotion, kay Sister Eleanor Adelantar. Good evening sa inyo dyan. Sa Haniway, sa grupo ng Team of T Iloilo. Ganon din sa kaya Sister Dems Salvani. So good evening sa lahat-lahat sa ating mga kapatiran sa mga oras na ito. Okay, tuloy tayo dito, brothers and sisters. Diyan sa Matthew chapter 10, napansin nyo, verses 7 to 8, basahin ko ito. Ito yung mga miracles ni Jesus, dito lang tayo na-confine lang tayo dito sa gospel according to St. John, kasi hindi tayo pumunta dito sa synoptic gospel sa Mark, Matthew at saka Luke, dito kay St. John.
Dito sa Matthew chapter 10, verses 7 to 8, sabi ng Panginoon dito. And as you go, proclaim the message. The kingdom of heaven is upon you. Sabi, heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, drive out demons. Itong sabi ng Panginoon. Habang ipinapahayag ninyo ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos, utos niya sa mga disciples niya. Gagawin nyo ang ginagawa ko. Na, ito sinasabi niya, heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, drive out demons. Sabi niya, ito yung gagawin nyo pero yung pinaka-utos sa kanilang gagawin is to preach the good news of the kingdom. Ngunit, ito yung mga bagay na mag-draw sa tao. Ito yung mga bagay na kung magawa nila, ma-influx yung tao sa kanila. Magdaming tao. Kaya dito, kung mapansin natin, ang Acts chapter 2 verses 1 to 13, nakita natin dito. Ito na ang ginawa ng mga inutusan niya, brothers and sisters. Acts, mahaba-haba. Ito, ngunit, i-anuhin natin para maunawaan natin maayos. 1 to 13. Ano bang nangyari dyan? 1 to 13. Dito, malaking milagro dito. Kung huwag natin basahin masyado kasi malaking milagro dito, brothers and sisters. Bakit? After, na nanalangin sila sa loob ng 10 araw, ng bandang huli, yung Holy Spirit is bumaba sa kanila. Yung malaking milagro dito, nagsalita sila sa iba't ibang lingwahe, na kung saan naunawaan ng lahat ng mga tao doon, nakikinig sa kanila kasi pista ng Pentecostes, pista yun, naunawaan sila ng mga tao doon sa kanilang sariling mga lingwahe, iba't ibang nations, iba't ibang lugar. Ngunit naunawaan sila. That's the first makita natin dito. Sa Acts of the Apostle. Dito tayo sa Acts of the Apostle na focus sa mga nagawa ng mga apostolis na inutusan ng Panginoon. So, dito kung makita nyo, the purpose dito na ipaalam sa atin, number 1 na purpose, ipaalam sa atin, yung connection nito, ang Acts chapter 2, ang connection nito sa Genesis 11. Yung connection nito. Upang malaman natin yung last days, yung sign ng last days, malalaman natin na ito nag-confirm ito na talaga yung last days. Kasi yung mga signs niya. Bakit? Yung sa Genesis chapter 11, kung makita ninyo diyan, yung lingwahe ng mga tao doon ay dinisturb ng Diyos. Sa kadahilanan na yung kanilang pundasyon papunta sa langit is galing sa lupa. Galing sa lupa. At saka kung galing sa lupa yung pundasyon mo at pupunta ka ng langit, ay hindi talaga makarating sa langit. Bakit? Disturbuhan ng Panginoon pag mataas na. Kaya yun, yung pundasyon nila, ano sabi nila? Gawa tayo ng tore, gawa tayo ng bricks at gawin nating tore upang marating natin yung langit. Upang marating natin yung langit, pataasin natin masyado upang marating natin ang langit. So, then control natin ang lahat. Kasi sa langit nila, kontrolado mo lahat. So, sabi ng Panginoon to, hindi pwede yan. Galing dito, tapos pupunta sa langit. Hindi kayo makarating sa langit. Ginawa ng Panginoon, scattered sila at disturb yung kanilang languages upang hindi sila magkaunawaan. Kung hindi kayo magkaunawaan, wala kayong magawa.
No? Ngunit pag nagkaunawaan kayo, magawa ninyong gusto nyo kahit mali pa, kahit hindi pa sa kalooban ng Diyos yan. Kaya, yun, ang nangyari, scattered sila. Ngayon, ito ng time. Dito sa Acts chapter 2, gumawa ng kababalaghan ng miracle ng Panginoon dito, na kung saan, ibalik na niya na magkaunawaan ng mga tao. At isa lang ang magiging, para mag-unawaan ang lahat ng mga tao, mag-isa ang lahat ng mga tao, pamagitan ni Kristo. At ang tutulong is the Holy Spirit. Kaya gusto ng Panginoon, ang lahat ay humble, lahat ay obedient, lahat ay forgive ng kasalanan, lahat ay handang magbuhis ng buhay para sa kanyang kapwa. So, yan gusto ng Panginoon. Dapat sana mag-isa, ngunit tutulungan tayo ng Espiritu Santo na marating natin yan. No? Kaya sinabi ng Panginoon, kung ano gagawa ko, ay magagawa din ninyo. So, that's why, brother, ito na yung milagro dito sa Acts of the Apostles, unang ginawa ng mga apostoles dito. Ginawa nila. No? Na nangyari sa kanila. May miracle. Upang pag-isahin lahat. Kaya last days na kasi, pag sa katapusan, isahin lahat ng Diyos ang lahat, isahin. Sa ilalim ng pamamahala ni Kristo. Yung hindi, wala. Labas siya. So dito, brothers and sisters, mapansin natin dito. No? Na yun ang milagro, no? Na nagawa. Nangyari dito. Sa pagitan ng Espiritu Santo. So these are 3:1:11. One day, at 3 in the afternoon, the hour of prayer, Peter and John were on their way up to the temple. Hour of prayer 3. Now a man who had been a cripple from birth used to be carried there and led every day by the temple gate called Beautiful to beg from people as they went in. When he saw Peter and John on their way into the temple, he asked for alms. They both fixed their eyes on him, and Peter said, "Look at us." Expecting the gift from them, the man was all attention. Peter said, "I have no silver or gold, but what I have give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk." Then grasping him by the right hand, he helped him up, and at once his feet and ankles grew strong. He sprang to his feet and started to walk. He entered the temple with him, leaping and praising God as he went. Everyone saw him walking and praising God, and when they recognized him as the man who used to sit begging at Beautiful Gate, they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. No? So, napansin nyo, while he still clung to Peter and John, all the people came running in astonishment towards them in Solomon's portico as it is called. So, makita niyo, brothers and sisters, no, yung namangha lahat ng mga tao. So, miracle, no, nangyayari upang yung mga tao ay maniniwala na talagang totoong may Diyos. At saka yung Diyos na totoo na pinaniwalaan nila ay itong Diyos na nagiging tao, na si Jesus. Upang, ito napansin niyo, brothers and sisters? Kasi, yung hindi makita na Diyos, nakita sa pamagitan ni Jesus. That's why si Jesus, siya ang unang nag-preach, nagpatotoo ng kasi ako yung Diyos, ako yung hindi makita na Diyos, ang Ama at ako ay isa. Ibig sabihin, yung Ama at ako pareho lang, yung likeness ng Diyos, likeness ng tao, ako tao, ang likeness ng tao, likeness ko, like kami ng Ama ng Diyos. So ibig sabihin, ang likeness ng Diyos sa Kanya. Kaya yun din lang naman yung ating tinatrabaho dito na mapabalik yung likeness ng Diyos sa atin.
yung likeness ng Diyos sa atin. Pag nabalik yan, ibig sabihin may access na tayo doon sa kaharian niya. Kasi ang lahat na doon ay yun, lahat na na-recover yung likeness ng Diyos. So, ang paggawa ng milagro, likeness lang yan ni Jesus to perform miracles, to draw people coming to Him. Then, after na mag-draw yung tao papunta sa Kanya, yun na, may chance na siya magturo kung paano sila maligtas. Nakuha yung ang point ko dito, brother. Makuha niya na yung atensyon ng tao kasi napumunta yung mga tao dahil merong milagro. Then doon, tuturuan na niya kung paano yung tao maligtas. At saka sabihin niya, kaya mo magawa mo yan kasi may Espiritu Santo ay tutulong sa iyo. At lahat ng katotohanan ipahayag sa iyo ng Espiritu Santo. So number 3, brothers and sisters, it's chapter 5, Acts of the Apostle, verse 15 to 18, isa sa kasaa dito. Sabi dito ng Skriptura, as a result, the sick were carried out into the streets and laid there on beds and stretchers, so that at least Peter's shadow might fall on one or another's as he passed by. And the people from the towns round Jerusalem flocked in, kita niyo, no? Bringing those who were ill or harassed by unclean spirits, and all were cured. Then, the high priest and his colleagues, the Sadducees party, were goaded by jealousy to arrest. Yun, may kalaban ka talaga dito. May kalaban ka talaga dito. Ngunit, habang may kumakalaban, maraming mga tao ang ma-convert. Dahil because of this miracle. Kaya nakita niyo kung paano, ano yung purpose ng miracle, brothers and sisters. Kung ano yung purpose ng miracle, at hindi. Kaya, wag nating baliwalain yung paggawa ng milagro at saka yung gift na binibigay ng Panginoon to perform miracle. Hindi basta-basta yan. Kasi ang malaki talaga yung kanyang kwansa sa para din sa kaligtasan ng tao. Ngunit huwag tayong magkamali na angkinin natin yung kaluwalhatian yan. So good evening sa kay Sister, kay Brother Vincent Tubula Jr. Good evening. Nanonood sa atin ngayon. At saka ganoon din sa kayang sa kaya Sister Anilin, Anilin, i-share ko lang karon, sister, mamaya, i-share ko lang karon. Sa makuha niyo yan Sister Anilin Montaño, kita mo yan sa Facebook page ko, sa Jesus Kagama Kubos, kag sa Facebook account ko, Edward Fungot, kung i-type mo lang yan. Okay. Makita mo na dira, Kung siguro dili kita anay, sa siningatinion kay time na, At saka yung prayer natin, brothers and sisters, ipagpatuloy natin ito bukas, ang purpose ng miracles. At saka sinasabi ng Panginoon, magawa ko. Ngunit yung ginagawa natin, nagawa ng Panginoon ang ginagawa natin, hindi lang tayo doon makapokus sa mga kababalaghan na ginawa ng Panginoon, kundi yung ginawa niya para sa kaligtasan natin. Okay? Good evening sa kay Nanay Rosanilia, at saka kay Nanay Erlinda, kay Nanay Jesusa, at saka ganun din, good evening sa kay Sister Minda, kay Sister Marivic, kay Sister Jacqueline, kay Sister Patricia, kay Sister Jocelyn, Sister Divine, kay Gingging, at kay Sister Tis, kadwa, kay Ma'am Grace Falcon, kay Brother Nestor, kay Sister Angelis Rupenan, kay Brother Ramon, kay Sister Rosario Suyal, at ganoon kay Sister Diday, Sister Joy, Sister Milay, Sister Cecil, at ganoon din sa kaya para sa healing ni Brother Willie Plotino,
At ganun din sa kay Sir Vivian, sa kay Brother James Cordero. Sa inyong lahat-lahat, no? Magandang gabi. At saka itong ating programa, paki-share yung mga topics natin dito. At nakita nyo sa ating Facebook page, no? Si Jesus Kagamakubos. At saka no, sa ating Facebook account, Edward Pungot. At saka doon sa ating YouTube channel, no? The Triune God. So brothers and sisters, makita niyo yung ating mga programs, no? Iba yung mga program natin doon sa YouTube natin, mga maiksi lang siya. So, kaya magandang gabi sa lahat-lahat na sumusubaybay sa atin. God bless